Tuloy po. Uwi lang kami po. Ating last seller for the day. Pagod na ako, uwi na ako. Okay, anong dala mo po? Mga lumang coins po. Mga 1906, mga ganun po. Mga Lumang coins lang, no? 1906. mga Wow. peso. Saka po dollar. Mga peso at saka dollar. Apo. Sige, tingnan natin. Ito po. Sino pala kayo, sir? Ako po si Putot Robles po. Putot Robles. Yes po. Tagasan si Putot. Diyan lang po kami sa may Anonas lang po. Napakalayo. 3 tumbling lang. Napakalayo ng Anonas. Oh, lapit kayo sa sa Pinoy Pawn Stars Opo. Tira niyo ba ang benta to doon? Hindi ho eh. Actually, follower niyo po ako. Talaga? Nakita ko nung bayaw ko na nag-accept po kayo ng ganyan. Sa kanya po kasi galing yan lahat. Okay. Kay George King Clotario po. Pinadala niya galing pong Hong Kong. George King Clotario. Galing Hong Kong to mga to. Opo. Okay. Saan naman to nabili sa Hong Kong? Hindi ko po alam sa kanya eh. Baka nabili sa bangketa. Hindi ko rin po alam. Kasi pag sa bangketa yon, malamang fake yun. Lalo na yung galing Macau. Sige. So ngayon, tingnan natin to isa-isa. Ito, Seated Liberty to. Na dollar, no? Mahal to. Kung original. Ngayon, sa itsura nito, yung timbang niya tama, no? 26.949 grams. Pero yung kulay niya mali. Kulay dilaw. Kasi hindi dapat dilaw yan. Dapat yung mga ganito, kulay puti or silver, no? Ito tama yung kulay, pero sisilipin natin ito isa-isa. Yan. Yan, okay. So silipin natin, no? So ang thickness nito dapat ay 28 mm. So checkin natin dito kung 28 mm nga. 2.9 mm. Hindi pala 28, 2.8 mm. Ito 2.9. Sobrang Masyado makapal po ito, sir. So ang ginawa nila para ma-pick ito, para mahabol yung mahabol yung grams. Siguro tinimbang na niya to kasi may ganyan, no? Opo. Para mahabol yung grams nito, kinapalan siya. So talagang to. Ito sa itsura pa lang, kahit hindi ko nasilipin to, definitely fake ito. So, out na itong dalawa. Ito naman yung mga kakulay, no? Ito isa 1860. So, silipin natin to. 1860. Magkano pala benta mo yan, sir? Kung sakaling merong dyan. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Hindi ko rin po alam eh, actually. So ako nag-o-offer, gano'n. Wala rin po kasi kami talagang idea. Okay. Sige. Before tayo mag-usap ng presyo, siyempre, titingnan muna natin kung genuine yan. Ang $1 Seated Liberty, yung ganito, 1860 na to, sa very fine condition, nasa 26,000. Pero, tingnan natin kung genuine to. Tama yung timbang, no? Kasi dapat ang range niya nasa, hindi ba baba ng 26. Sa ganitong kondisyon, hindi ba baba ng 26 grams. Pero, sobra kasi sa kapal. 2.9. Sobra sa kapal. 2.8 lang dapat. So, ito ay peke pa rin. So, meron ka ng 3 down. 3 down, 6 to go. So, bakit kailangan mo naman makatsamba ng isa dyan para Ito naman ay 1850. Ganun din. Tingnan natin, 2.8. Ito, eksakto. Tama, no? 2.8 grams. Ngayon, silipin natin yung coin. Clean. Okay. Ang gilid niya dapat ay braided edge.
So, compare natin ito sa gilid mo. Para ma-compare natin yan, gagamit tayo ng microscope. Yun! Kitang-kita agad. Wala pa yung coin, kita-kita na. Nasaan na ba yung ano ba yung titingnan natin dito? Ay, edge pala. Rigid edge. Tingnan natin yung edge. Paano ba gamitin ito? Ah, hindi. Pwede pa lang ganun. Ano ko na, tataas ko eh. Hirap pa. Ayan. Okay, ganyan yung gilid mo ah. So yung gilid ng coin mo, meron ganong ridge. May pass, ganong serration, ano? Yung sa'yo, hindi standard yung hindi standard yung pagka-serrate niya. Yan yun. Ito iba dito, ito iba dito, ito iba. Yun doon sa tunay, pare-pareho yan, standard yan. Kahit i-zoom mo na gano'n. Alas perfect yung pagka-edge. Yung sa'yo, hindi. So, kahit tama ang weight, kahit tama ang thickness, pwedeng silver. Or kung silver man siya, kulang. Punta naman tayo sa 1906 mo. Itong 1906 mo, sir, iba ito dun sa sa original. Hindi ganito itsura ng kahit yung babae, lamang ng ilang piligo yung tunay na babae dun sa 1906. Tsaka ito, yung yung agila mo parang cartoons. So hindi ko natitingnan yung 06 kasi yung coin mismo, mukhang fake talaga yung coin. Yan, so pass dito sa 1906. Mahal pa naman yan. Etong 1906 na isa, tama yung timbang. Hindi, O3 ito. Pero hindi rin ganito itsura na 1903. Kaya medyo crude yung pagkagawa nito. Kung imamagnify mo to, pero hindi ganyan itsura ng ng eagle. Medyo siya, meron siyang tuka. Meron siyang tuka. Ito wala eh. Sa kondisyon niya, dapat labas pa rin yan. Labas pa rin yung tuka niya. Mas pronounced siya original. So, ito medyo hindi maganda yung pagkakapit. So, pass dito. 1846. Ito naman, tama yung date niya, 1846. So, ito ito mga coins na to, hindi hindi biro-biro yung presyo nito. Yun nga, yung isa, 27,000. Yung 1906, 30,000 to 3 million. Depende din sa kondisyon, pag raw coin. Ito naman, ang date niya, meron akong problema sa date nito. 1846, no? Hindi ko lang kung makikita mo. Pero, Makapal medyo crude ang pagkagawa nito eh. Tsaka yung 6 niya, ito, oblong. yung oblong niya, pataas na ganun. Yung sa'yo pabilog. So, negative ito siya. Dalawa na lang. Yung papasok dito. Tingnan natin. Ito Morgan dollar, 1879. Tapos, CC. Tama ba? Kita ko na to kanina eh. Ayun nga, 1879 CC. Pero, titingnan ulit natin yan. Yung pangalawang SIM yun, iba. Yung C mo, mataba. Diba parang buwan. Itong C nito, pahaba. Pahaba po. Ayan, so, fake din ito, sir. So, 1876. Ito na, last chance, Okay, ito naman, palagay ko sa kapal. Medyo makapal eh. 2.8. Okay. Hindi, mali tayo. Hindi sa kapal. Silipin din natin yung 1876 niya. Okay, yung 1 na lang sa 1876. Ang layo ng 1 mo. Manipis lang ito eh. Manipis lang yung dito. Tapos yung paa mo. Dito. Ay. Dito pala. Kala ko touchscreen eh. Kaya pala ay gumalaw. Ayun diretso siya. Diretso yung dito. Tapos pa, ang kurba niya pa nga pataas eh. So, hindi siya, tingnan natin yung
Tingnan natin yung ibang date, ibang year. Ay, yung 6. Oh. Yung 6 mo, patagilid. Kaya pala patagilid. Eh. Ayan. Ayan, yung 6 mo, medyo makapal yung ano niya. Mas bilog, mataba yung bilog. Compare dito, parang oblong. Yun po, I'm very sorry, sir. Wala akong makukuha dyan. Pero dahil nag-effort na rin kayo at pinakita nyo sa akin yung mga coins nyo, bibigyan ko na lang kayo ng pamerienda. Sige po. Okay? Thank you po. Sige, 500. Pwede na, no? Sige po. Thank you po. Sige, thank you. Thank you po. So, ito yung mga old coins na pinadala ng bayo ko from Hong Kong. Shoutout nga pala kay George King Clotario. So, yun. Hoping na mabenta siya ng around 30, 20 pataas thousand. So, fortunately, lahat ng coins are fake. So, yun. Siguro, itatabi na lang muna for collection na rin. Pangyabang sa mga kaibigan, ganun. So, yun lang. Thank you po sa Dekada TV. Kinabahan ako dun Yung coin, yung mga coins na yun, nasado na malapit sa original. Tama yung timbang. Tama yung thickness. Nagkakatalo lang talaga sa itsura. Tsaka syempre, kung nag-upgrade yung mga ating mga ibang nabimake ng coins, upgrade din tayo. Di ba? Para makasabay tayo. Kasi kung ordinary lang yan, meron ka lang lens, tapos hindi mo na talaga alam yung itsura ng mga tutunay na coins. Naku, mapipake ka talaga. Di ba? Siyempre, mahirap malugi, di ba? Lalo na pag coins, lalo na kung yung kita doon sa coins, maliliit lang yung mga margin dyan, nung kita dyan. Tapos pag nalugi ka, or na-fake ka ng isang ganyan, wala. Goodbye, capital. Yun lang, kadikada.